Okay, Attorney Tiki, ikwento mo nga sa amin yung magiging pagsampa ng kaso nyo. Friday, no? Yes. Hindi naman hindi pa naman hindi niyo naman sinesekreto 'yan, no? Hindi naman. Actually, we Okay. announced it already that we will be questioning this new requirement for the license to own and possess, yung LTAP na tinatawag, no? Which is being applied retroactively no, sa existing gun owners. Ang nangyari po kasi dito, doon sa bagong batas natin, yung RA 10591, nagkaroon ng LTAP requirement na every licensed gun owner has to apply for a license to own and possess. Ang problema lang po dito kasi, it's being applied retroactively to 1.7 million gun owners who already are licensed and qualified already under the previous system. So Dapat hindi na dyan, dahil it should be applied only prospectively, pasulong. Or otherwise, ang mangyayari diyan kasi, the law will become ex post facto, which is prohibited under the Constitution. So, ang sinasabi ng ex post facto, pagka criminal law, batas kriminal, like RA 10591 on illegal possession of firearms, the provisions of that law should only be applied prospectively, hindi pwede pabaliktad. Okay, Attorney Tiki, ito I've been talking to not only the gun crowd, no, but to people who have genuine concerns over crime. Parang hindi raw nakikinig sa reason, hindi nakikinig sa mabuting usapan, hindi nagbabasa o walang pakialam sa batas yung mga namumuno ngayon sa pulisya. That's correct. Because, But how can you get away with that, with such impunity, considering the fact that they're supposed to be, by their very nature, the law law enforcers, enforcement diba? should be the ones to obey the law. Dapat susunod ka sa batas, Correct. di But ba? ang nangyayari po dito kasi, yung tinatawag na impunity, no? May court order ang Supreme Court, may temporary restraining order, no? At hindi sinusunod ng CPNP. So, Dahil siga. In for other words. for whatever reason. Okay. And then nag-file kami ng we filed a contempt charge, no, which is pending, no, and pinasagot sila. So everything will come home to roost eventually, no, na kung di sumusunod sa court order, there's a corresponding penalty for that. Hindi, pero I won't mince words, no? Takot ang maraming tao to question even if they know inside of them that they are in the right legally dahil alam mo naman yung image dito sa ating bansa, baka ma-salvage ka. No, yun na totoo. Let's not lie. Well, no? I still believe in the rule of law, no. Ako naman as a lawyer, We should. I'm morally and by oath obliged to follow the law, no, to follow the Constitution. Okay. So now, if there's any tangential or any threats, no, sa buhay ko, whatever, then it has to come with the job. Diba? It's part of the job, no. If otherwise, if we are all afraid, no, of all these threats, stand wala up na mangyayari for what sa is atin. right. Correct. So, What is legal. what we are arguing here, again, is not personalities, but the issues, no? Yung issues Okay. talaga pinaglalaban. And one of them, the main issue, is really the right to own and possess firearms by legitimate gun owners. Yan lang. To protect yourself, di ba? To protect yourself, for your family. Yung experience mo, yung karanasan mo dito sa when you were barangay chairman Yes. of Batasan, Batasan Hills, which is a place where the crime rate is rather high. Yes. Okay, rather high. At dito, yung riding in tandem, sinasabi nyo, almost everyday nangyayari Everyday dito. nangyayari sa distrito namin. Okay. Actually, yung mga problema... Paano mo na harap itong problema na ito? How did you resolve it? Una, Or is it resolved? At least political will. Kailangan ang isang mamumuno may political will ka. Pero sumusunod sa batas, hindi lang yung ano. Pag nakita ng tao na seryoso ka, susunod ang tao. At nakita nila na, ang akin kasi simple lang, Attorney at saka Miguel. Sabi ko nga, bago ko pasunurin, o bago ako maghanap na irespeto ako ng mga tao ko, pinakikita ko muna rin sa kanila na respeto rin ako. So ikaw mismo dapat sumunod sa batas. Ikaw sumunod sa batas. Bago ka magpapasunod, dapat nakita rin nila na ikaw ay sumusunod sa batas. At particularly, sa isang leader, political will ang kailangan. Okay mga kaibigan, pinag-uusapan pa rin natin itong mga riding in tandem, yung mga violent crimes na nagaganap sa ating mga lansangan at kung anong magagawa nyo bilang mga citizens, mga taxpayers ng bansang ito para protektahan ang sarili nyo at ang inyong komunidad. The number to text is 0915-209-6012. At least, isama nyo po yung first name nyo at kung taga saan kayo, so meron kaming gauge sa aming reach. Gentlemen, napag-uusapan natin yung konsepto ng force multipliers. No? So, paano natin, let's be proactive. No? Huwag natin yung puro negatibo. Kundi, ano ang magagawa natin para to some extent
mapababa itong crime rate. Hindi man matanggal, pero paano tayo magkakatulungan? Kayo sa gobyerno, pero bagaman sa gobyerno kayo, community level pa rin, Yes, no? community. Tsaka kayo, Pro-Gun is an anti-crime Yes, NGO we're rin yan. anti-crime group, but we're civilian-based, no? Hindi kami Civilian-based, government. So, we're okay. NGO, no? Ang sa amin kasi, if you empower the citizens to protect themselves or defend themselves, it takes a big burden off the police, no? Tsaka yung mga barangay to protect them, no? Otherwise, we'll have a helpless society. Hindi naman yung taking the law in their hands. Hindi naman, no? Actually, there are certain parameters, no? Yung mga citizens arrest, yung self-defense, ganun. And that's allowed for citizens, no? That's allowed. Okay, pag-usapan natin yung citizens arrest na pinapanukala mo. Ano ang mga components niyan? Dahil kasi baka yung magkakaaway sa isang barangay, sabi, you're under arrest dahil ayaw kumukha mo. So, anong substance niyan para magkaroon silang panuntunan o guide? Yes, yung actually napirmahan na ni Mayor to last week eh. Okay. Kaya itong so effective na to. So, batas na to sa batas QC. na sa Okay. Quezon City. Dito minamandato namin na ang lahat ng law enforcer kailangan tanggapin nila yung mga sino mang sibilyan na gagamit doon sa citizens arrest. Tapos nilagay din namin doon na kung sino mang pulis o law enforcer na hindi tatanggapin yung tinatawag na citizens arrest, administratively liable. Tapos nilagyan din namin ito ng procedural kung paano gawin o i-implement ng isang sibilyan. Halimbawa, lahat naman tayo ngayon, ordinary na may cellphone. At yung mga may cellphone natin, may mga camera na yan, may mga video na yan. Sabi ko sa mga tao, pag may nakita kayo nag-violate ng ordinance, simple ordinance, nagtapon ng basura, umihi, una mo ng litrato, lalo na yung umihi, saka mo hulihin. Pag sinabi mo hulihin mo, gaya rin ang sinasabi sa pulis, o inuhuli kita dahil ikaw ay lumabag sa isang ordinansa, lumabag ka sa batas na ito, kaya ikaw ay inuhuli kita. Pero dapat, hindi mo sasaktan yung inuhuli mo. At dapat, ito turn over mo siya sa pulis. And then kasi, ang civilian, walang inquest power, pulis pa rin mag-iimbestiga. So, bakit kailangan i-record mo o kunan mo ng picture? Para pagdating mo doon sa pulis, additional evidence, proof mo yon na talagang nag-commit siya ng crime. Actually, may I add also to what Councilor said, no? Okay. Yung citizen's arrest is allowed under the law, no? If a crime is actually being committed in your presence, o kaya meron nangyari at you have personal knowledge no, na nangyari. So, anybody, if you or anybody on the street can actually arrest a criminal who is in the act of committing a crime. Mag-ingat ka lang. No? Mag-ingat ka lang dahil baka may armed yung ano. May tusok yan, no? may baril. But if we're talking about the law empowers the citizens to arrest a criminal actually committing a crime. Now, ano bang usual procedure dyan? Kung civilian ka, you can arrest the person, and then you call the police, no? Yes. Please, help me, arrest this person. Hinawakan mo na siya. And that happens a lot of times. So, sa mga snatching, mga hold up, nangyayari yan. Nagugulpi ng taong bayan. Pero tama rin yung sinasabi ni Councilor Rani, sakaling, kunyari, armado o hold upper, kunan mo na lang ng cellphone video. Kung makukuha mo yung mukha, so much the better. Yes, sa YouTube nga, di madami mga Yes. nag-traffic altercation, Tapos, di ba? magtago ka na. Actually, I-turn over mo na yung evidence. Actually, sa Quezon City, kaya nakikita na may krimen nangyayari sa amin. Kasi meron kami ordinansa na lahat ng business establishment may CCTV. Kaya nga lahat ngayon ng crime na nangyayari na within the business establishment, Kahit paano may kuha. Okay. Nakikita. Kaya lang, hanggang ebidensya na lang. So, dapat yung CCTV kasi, deterrent din yan eh. Pero yung mga riding in tandem, ang problema dyan, usually, takip ang mukha. Usually, kaya nga, nag-come up ako ng isang ordinansang yon. Base kasi doon sa mga namamatay at insidente na pupuntahan, pinupuntahan ko actual eh. Tinatanong ko yung mga tao. Sa 10 nakakita, mayroong 7 natatakot. Pero may 3 na naglalakas sa loob. Sasabihin sa akin, Sir, gusto ko man ituro, hindi ko maituro kasi wala akong mapagkakilanlan. Naka-helmet, na naka-jacket, tapos tinabingi yung plaka ng motor eh. Kaya maraming mga jurisdictions dito sa ating bansa gumagawa na ng mga kung ano-anong paraan. No? Yung chine-checkpoint yung mga nakamotor, particular yung mga riding in tandem. Pero meron ding potential legal entanglements dyan dahil wala naman tayo doon sa election period. No? So, pwedeng sabihin na illegal yung checkpoint na yan. Lalo na yung pag pinabababa,
at pinabubuksan yung apparently kahit na yung maliliit na motor, meron mga compartments, no? It's a controversial topic, no, yung pwedeng ipara, no, yung checkpoint ng mga riding in tandem, mga motor. Pero you have to understand also the police power or the public interest involved here, no? So kailangan i-balance natin, no? Merong constitutional right na hindi mo pwede siyang i-search, but at the same time, you have to also be able to empower the policemen to conduct a search, yung checkpoint, limited search na makita kung talagang meron siyang illegal na gamit o anong intention ng tao. That is actually allowed even outside of the election period as long as it's limited, no, hindi mo siya kakapkapan, hindi mo bubuksan yung Mahawakan siya, mga in bag other niya, words. but you can question him, no? Pag riding in tandem, pwede mo siya i-question na Saan kayo pupunta? what is the intent, ganon, di ba? Kung riding in tandem ng babae at lalaki, siguro wala problema, pero pag dalawang lalaki, suspicious, di ba? Pero there are also safety considerations to yung riding in tandem. No? Marami akong nakikita, isang buong pamilya, minsan 3, 4, nasa isang maliit na motorsiklo. Tapos yung anak nandun So, sa harap. Yung baby, Nasa hindi lang harap, ano. nandun sa So, handlebar. iniisip ko lang kung sumemplang kaya yan, sino ang unang masasaktan? And walang helmet. Yan ang problema. But going back to the checkpoint issue, I think it would be reasonable, no, kung mag-checkpoint ka lang, but hindi mo talaga kakapkapin o pabababain yung tao na talagang search mo talaga yung katawan niya. Ang problema rin kasi sa checkpoint, sinasabi ng mga ordinaryong tao na nakukutungan, nagagatasan sila. Yung mga Nagkakaroon ng nakamotor. Yung mga nakamotor. Kasi actually, pag para mo sa motor, maraming violation. Unang-una, pag marumi na yung plaka mo, may takip, violation na yun. Pagka hindi ka pag naka-short ka, violation na rin 'yun. Tapos pag wala kang helmet, violation na. Yung helmet mo walang ano ng DTI, violation. Kaya yung sinasabi nga nila, subject for Pero kung loko yung pulis, maraming pagmumula ng pagkukutungan, in other words. Kaya nga ako, nag-experimental ako kasi meron akong 8 mobile eh. Meron akong 2 mobile na may CCTV. Okay. Harap, likod, at gilid. Ngayon, pinagagamit ko sa kanila pag nag-checkpoint para at least makaka-capture mo kung ano ginagawa ng pulis, kung ano din yung itsura nung nagmumotor, ano yung itsura ng motor, plaka ng motor, pwede mo i-database mo na. Kaya lang, naiilang ang pulis. Alam mo, dahil sa technology ngayon, mura na eh. Yung mga cameras na yan, pati yung mga motorista ngayon, pwede ka siguro maglagay nung over the dashboard camera para warning din yun doon sa mga magche-checkpoint sa'yo, police na you follow the procedure. Meron naman, basta wala naman dapat ikatakot either of you, no? Kung if both of you just follow the procedure. In fact, the best evidence really is the video, no? Yung video camera. Kasi kami, as lawyers, no, pag nagsaserve kami ng mga court order, tapos we have to go with the sheriff, no? Laging SOP namin dyan, may dala kami video camera. Otherwise, it's just your word against his. Correct. Yeah. And now, if you have the video will not lie, no? Katulad ng naalala mo yung traffic altercation doon sa EDSA, yung may naglabas ng kutsilyo, ng taxi driver, nag-away sila. That was actually the best evidence. Wala na kailangan magsalita doon eh. The video will say it all, di ba? Sino ba may kasalanan doon? Well, we don't know, but at least you could see what's happening, no? Na bahala ng husgado na mag-decide, no?